sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw, oo. Kasi sabi niya, pwede naman siyang hindi makipagkaibigan sa iyo eh. Pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yan ang nabanggit niya kanina. Senator Amy Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Gusto ko lang maki-extra dito, kumustahin kayo bago ako umuwi. At pinuntahan ko ang ating mga kababayan, mga kailgan ko, ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552. At ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at pursigihin natin para managot ang talagang nag-utos nitong kababalaghan. Okay. Until when are you here po? I don't know yet. Okay. Meet ako siya sa Saturday. Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Kanina, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy and nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo na sinasabi politika yan lahat. It's all politics. Yeah, sabi? Politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw, oo. Kasi sabi niya, pwede naman siyang hindi makipagkaibigan sa iyo eh. Pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yan ang nabanggit niya kanina. On another question, Senator Amy Marcos, tatlong senador po ang mag-propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC. Ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Okay. You? Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect kung ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na
nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga, kinakailangan managot. Thank you po.